Hello mga kasari, kumusta po? So, for today's video guys, gusto ko lang ibahagi, paano mas makabenta para mas mabilis lumago ang ating sari-sari store kahit dikit-dikit na kayong may tindahan, Yun ang pag-uusapan natin for today's video. Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel, sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe. Basta sa inyong lahat guys, maraming salamat po, So, habang inantay ko pa guys yung order ko, kasi nag-order tayo sa Pure Gold nung hakot din, nung August 1. So, today is Sunday, August 4, 2024. So, wala pa rin yung order natin. Kaya naman kahapon guys, inantay ko yung order natin, kasi hanggang gabi inantay ko. So, wala pa rin. Kaya nag-text na ako sa aking ahente, Tinanong ko siya kung bakit hanggang ngayon wala pa rin yung ating order, So, ang sabi nga niya na nakapila na daw. So, habang wala pa, sasagutin muna natin itong katanungan ng ating isang kasari. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Kaya keep on watching at paki-comments na rin mga kasari, para mas makatulong sa ating isang kasari na nagtatanong kung paano niya palaguin ang kanyang sari-sari store dahil marami siyang kakumpetensya, dikit-dikit na yung mga tindahan sa tabi ng kanyang tindahan. So, talagang nag-worry siya kung paano niya palaguin yung kanyang tindahan sa dami ng nagtitindahan, Kaya naman ito, ibabahagi ko lang yung mga nalalaman ko. Hindi naman ako expert pagdating dito, Kasi dito sa aming lugar ay ilan lang naman kaming may tindahan, Parang pansin ko, parang dalawa na lang. Dati may tindahan dito sa malapit sa amin sa kabila, dito sa kabila guys. So, parang napansin ko guys na nagsara na, kaya yung mga customer ko dati bumalik ulit dito sa atin. Kaya ito, ibabahagi ko lang din yung mga ginagawa kong tips at diskarte para sa ganon makapulot ka ng konting idea, Kaya ito, umpisa na natin. At basahin ko lang guys yung kanyang katanungan, sana mapanood niya to, At pasensya na medyo matagal na sagot ang inyong katanungan. Pero pinipilit ko pa rin na bigyan ng time at gawa ng video para sa ganon makapulot ng konting idea, Kaya basahin lang natin ang katanungan ng ating kasari na si Nelmar, So, ito na guys, basahin na natin. Madam, pa-advise naman po ako paano palaguin kasi may tindahan din po ako, kaso nahirapan ako paano diskarte po. Tapat po kami ng kalsada at malapit po sa Sibmore, Pure Gold at Imperial Appliances at Medical Clinic at footwear po at gilid ng BDO po. Madam, advice niyo po ako. Salamat po. God bless. So, salamat din po kasari sa inyong katanungan at nakaisip tayo ng next content natin, So, ito nga, nakakatuwa lang, nakakataba ng puso dahil madam ang tawag nila sa atin. Iba kasi yung may sarili kang negosyo, tinatawag ka. Kahit yung mga customer ko guys, tinatawag din ako ng madam, ma'am. Kasi dati nung nanarbaho pa lang ako ang tumatawag ng ganun sa amo ko. So, iba pala talaga pag may sarili kang negosyo, tinatawag ka ng madam, ma'am. Yung iba naman ay nanay, ate, Iba-iba yung tinatawag, Minsan magugulat ka na lang dahil tinatawag kang nanay, so mas matanda pa, pero okay lang yun. At ngingitian na lang natin kasi yun ay pagalang naman, Kasi siyempre may anak na tayo, kaya nanay talaga ang tawag yung iba sa atin. At ito nga, madam din ang tawag sa atin ng iba kasi nga, madaming tayong gagawin, madaming display. Sabi ganun. So, ito na nga guys, Ito nga yung kanyang katanungan, At nabasa na natin at maganda naman ang pwesto nyo kasari dahil malapit nga kayo sa kalsada. So, ang gawin na lang natin dito, pag malapit ka sa kalsada at mga big time naman yung inyong katabi, talagang kabahan ka dahil yun nga, mas mura talaga. Di naman pwede na mas pantay kayo sa presyo dahil yun ay wholesaler. So, ganito na lang ang gagawin mo para mas makabinta ka pa rin.
Siyempre kasari pag gano'n, no, malapit ka sa kalsada, so maraming nagsidaanan. So ang gagawin mo na lang kung ano yung mas mabenta sa inyong tindahan, yun na lang ang tututukan mo, mag-focus ka lang sa tindahan mo, no, kung ano yung mabenta. Halimbawa, sigarilyo, mabenta yun kasi nga tabing kalsada ka, hindi naman pwede yung ibang mga customer pupunta lang doon sa Pure Gold, sa Sibmore, wala namang tingi-tingi doon, kaya dyan din ang pinaka-advantage mo, no, kasi ang binibili naman ng mga tao ngayon ay puro mga paisa-isa lang, kasi yun lang ang kaya nila, so mas makabinta ka pa rin, kasi sabi mo nga, malapit ka sa kalsada, o pag may magpatimplang kape, so sa'yo pa rin pupunta, kasi ayan nga, dahil nga tulad ng sinabi ko, no, dahil Pure Gold yung katabi mo, hindi naman sila nagpapatimpla na kape, kung ano yung laging hanap sa'yo ng customer o ano yung mabinta sa'yo, doon ka na lang magpo-focus, no? At ito nga, sabi mo nga, malapit ka din sa mga footwear, sa mga medical clinic. So, ano ba yung mabinta sa medical clinic? So, sa pagkatabi ka ng clinic, so mas mabinta yung mga gamot, kaya pwede mo rin idagdag, no? Kung ano yung mga hinahanap ng mga customer, mga soft drinks, talagang mabinta yon pag malapit ka doon. Kasi hindi naman sila pupunta doon, pipila pa sila. Diyan na sila pupunta sa tindahan mo, kung gano'n, no? Kasi mga big time yung mga katabi mo. Kaya mag-focus ka lang sa tindahan mo, no? Para makaisip ka pa ng iba pang pagkakitaan, no? Tulad nga ng kung ano yung mga mas mabenta pa, mga kung gusto mo magdagdag, mga palamig, yung mga, kasi yun ay mas mura lang, yung mga kakanin. Kung pwede pa magdagdag ka, mag-isip ka ng ibang pagkakitaan pa, no? Kasi dito kasi sa lugar namin ay okay naman na parang dalawa na lang kaming may tindahan. Pero wag din tayo kakampante, kailangan pa rin natin matutong mag-ipon para sa ganon makaisip pa tayo ng iba pang extra income, no? Kasi nga hindi naman araw-araw malakas yung benta natin, at syempre kung ano yung benta natin, dapat magpasalamat pa rin tayo palagi, kasi maliit man yan o malaki, dapat ipagpasalamat pa rin natin kasi blessing po yan. So kaya nga, kung makaipon ka, pilitin talaga natin makaipon. Kaya ako kasari, pinipilit ko talaga makaipon dati at hanggang ngayon. Dahil nga, minsan mahina yung binta ng ating tindahan, so nag-iisip tayo ng ekstrang pagkakitaan upang sa ganun, para hindi naman tayo lagi kuha ng kuha sa ating tindahan, para hindi naman malugi. Kaya kailangan talaga mag-isip tayo ng paraan para mayroon tayong iba pang pagkakitaan. Kaya lalo na't nangupahan lang tayo ng pwesto, talagang, ayan, gagawa talaga tayo ng paraan, mag-isip kung ano pang pwede nating idagdag at iba pang ekstrang pagkakitaan para naman sa ganun, hindi malugi ang ating tindahan, no? Kaya kailangan talaga ng diskarte. Focus lang tayo sa mga mas mabintang items, ganun ang ginagawa ko dito sa aking tindahan kasari, no? Mas dinamihan ko yung pag mamili ako, pag mag-order, mas dinamihan ko yung mga mas mabinta, no? Kasi mabilis natin kasi mapaikot yung puhunan, at syempre pag nabili yung mga items na yon, makapamili ka agad tayo at hindi ma-stock. So pero pag hindi naman mabinta, wag naman masyado tayo mag-stock, kasi baka matingga lang dyan sa tindahan mo at pwede ka pang malugi. Kaya piliin pa rin natin yung mas mabinta, at kung may naghahanap naman ng mga customer sa inyo na yung mga paisa-isa, pwede rin naman tayong bumili ng mga 3, ganun lang, no? Kung hindi naman masyadong mabinta sa ating tindahan, para sa ganun, hindi masyadong magtagal dito sa ating tindahan. Siyempre, gusto natin na mas dadami pang ating mga paninda at lalago kagad ang ating sari-sari store, diba? Kaya naman, dapat focus lang tayo sa ating tindahan. Wag na natin isipin yung mga katabi natin, no? Diyan lang tayo tututok sa ating tindahan para hindi ka panghinaan ng loob, no? Focus ka lang. So, mas magdagdag ka pa, mas pagandahin mo pa ang inyong sari-sari store, no? Kasi sabi mo nga, malapit ka sa kalsada, o diba? Magandang pwesto mo din yan, kasari, kasi talagang kahit paano ay mayroon talagang bibili sa'yo kasi malapit sa kalsada, kasi yung mga katabi mo ay mga bigati, no? So, dyan pa rin bibili sa'yo. Kung ano yung mga kailangan nila, di naman sila pupunta pa sa mga malalaking grocery para pipila lang, maubos naman oras nila. Alam naman natin yung mga tao ngayon nagmamadali, lalo na pag break time lang nila, no? Kaya kailangan talaga lagi kang open sa inyong tindahan at laging may bantay pag ganun, pag marami kang
kakumpetensya, no? Kailangan laging may bantay kasi yung mga tao ngayon, laging nagmamadali. Pag walang tao sa tindahan, talagang dediretso na sila, kaya kailangan kung gusto mo talaga na mabilis lumago ang yung sari-sari store, so dapat may laging bantay sa iyong tindahan, no? Kaya mas maganda kung may kapalitan ka, tulad nga dito sa akin, mag-isa lang ako, kaya naman tinitingnan ko na lang kung halimbawa hindi masyadong matao, kasi alam naman natin ang oras ng dating nila, kaya pag ganon hindi wala masyadong tao, nasa trabaho pa kasi, malapit kasi kami dito sa mga factory, sa trucking, malapit kami dito guys. So pag alam ko na hindi pa nila break time, so doon ako kikilos, no, magluto, kung ano pang mga ginagawa natin dito sa loob ng ating bahay, no? Kasi pag alam natin na labasan na, break time nila, so dapat talaga may tao na, no? Para ma-assist kagad natin sila, kasi gusto kasi ng ating mga customer na mabilis kumilos yung tindera, no? Minsan ayaw nila ng mabagal kasi nagmamadali nga sila, kaya tayo habol na habol din. Yan nga, yung may oras lang sila. Kaya pag ganun kasari, kasi yung mga katabi mo, mga bigatin, so mas advantage ka pa rin kasi mas agahan mo ng bukas ang inyong tindahan. So yung mga katabi mo sarado pa kasi may oras lang sila, o di ba? Mas makabenta ka pa rin. Diyan muna sila bibili sa'yo kasi yung tindahan mo ay open na, no? Kailangan mo talaga magsakripisyo. Kailangan talaga natin magsakripisyo, aga gising, kasi pag ganon may mga nagsidaanan ng mga customer, may magsibilihan na, lalo na sa umaga, lalo na yung mga maaga ang pasok, bibili na sila ng itlog, ng bigas, ng kung ano yung gagamitin nila sa pangligo, no? Kailangan mayroon kang ganon na laging mayroong stock sa ating tindahan. So, sa gabi naman pwede mong, kung kaya mo pa, pwede kang magsara ng late, no? Kasi yung katabi mo nga ay mga bigatin, so maaga sila magsara kaysa sa'yo. Kaya, yun na lang ang gagawin mo kung gusto mo talaga na mas makabinta pa at lalago ang inyong tindahan. Kaya, kailangan talaga na sakripisyo, no? Na late na tayo magsara, no? Para makabinta pa tayo, no? Kasi sayang din yun, may naghahanap din kasi kahit sa gabi na may buibili pa rin, na pa isa-isa. Kaya yun lang kasari ang masasabi ko. Sana may napulot kang konting idea. Kaya hanggang dito na lang ang video ko guys. So kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. At salamat nga pala sa mga hindi nag-skip ng ad. Kahit paano ay nadagdagan tayo, no, yung revenue natin. Kaya thank you Lord at thank you sa inyo lahat guys. God bless po.